Ang sarap ng ulan, ano? Kagabi tuwing magigising ako ay umuulan pa rin. At alam natin, ang ulan ay pagpapala. Uulan ng pagpapala, yun ang hindi ko narinig pang kinanta rito. So siguro susunod na mga weeks, awitin natin. Uulan ng pagpapala. Okay, and nasa pangalawang linggo tayo sa buwan ng Hunyo, June 8 today. At ating ipagpapatuloy ang ating serye sa aklat ng Lucas. Naniniwala ako na bawat isa sa atin ay may mga karanasan na ma-identify natin ang ating sarili sa ating tema ngayong buwan. Ito ay bagong tema. Natapos tayo nung Sunday, tinapos natin yung labi nating challenges, mga unang hamon sa mga nagmiministeryo. Ngayon ay sisimula natin, ito ay aabot actually ng 2 buwan hanggang sa June, July, and maybe even August. Ay yung mga sabi dito ay fundamental teachings. Ito nga yung mga nating basic na itinuturo ng Panginoon at ano yung tamang tugon ng bawat isa sa atin. Kasi yun nga, kahit marinig natin ang tinuturo ng Panginoon, kapag tayo ay walang tugon sa tinuturo niya, yung ating paglago at yung pagbabago ay hindi mangyayari. Okay? So, kahit alam natin ang lahat, kaya nating ipaliwanag ang lahat, subalit kung hindi tayo tama ang tugon, hindi ito nagbabago ng buhay. At ang gusto ng ating Panginoon, tayo huwag manatili as we are. Di ba? Tayo ay patuloy na magbabago. Yan ngayon ang ating laging pinag-aaralan tungkol sa discipleship. Ang ating pagiging disciple, ang ating pagiging alagad, ay isa lang ang direksyon. Ang direksyon noon, tayo ay magbago at maging katulad ni Jesus. So, paano mangyayari yon? Ito nga yung pag-uusapan natin for the next 2 or 3 months. Ano yung mga basic teachings niya? Ano yung mga tinuturo niya na gusto nating ma-absorb, maintindihan at higit sa lahat, magamit natin sa araw-araw na buhay. So, ano ba ang ating theme nga? Nasabi ko nga, Luke chapter 6 and 7. At ang layunin natin ngayon for June 2025 ay paalalahanan to be reminded that the teachings of Jesus are focused on building up others and that our right response is to abide in them. So sa Tagalog, sabihin natin, para paalalahanan tayo ng mga turo ng ating Panginoong Yesus ay nakatuon doon sa pagpapalakas, building up, pagpapatatag ng bawat isa sa atin at ang iba, hindi lamang tayo, at ang tamang tugon natin doon ay manatili sa mga katuruan na yon. It's a big challenge, hindi natin kayang gawin by our own. Kailangan talaga natin ang Holy Spirit. Kaya nga ang pangako sa atin, sabi sa Hebrews ay, tayo ay kalagi niyang sasamahan. He will never leave us nor forsake us. So yun ang magandang pangako. So yan ang ating layunin. So ang unang fundamental teaching na ating pag-uusapan ngayon, ba't nawala na naman? Session closed. Ay dito, simple lang. Addressing people's needs is more important than observing religious rites. Okay, sa wikang Tagalog, yung pagtugon sa mga pangangailangan ng tao ay mas mahalaga kaysa pagsunod sa mga ritual na ibinibigay ng relihiyon. Okay? Maraming ritual ang religion, di ba? Kahit na yung ginawa natin kanina, yung responsorial reading, it is a ritual na ginagawa nga even sa panahon ni Jesus Christ. Ang kanilang ginagawa ay binabasa yung prophets, nagabasa yung Psalms, and yung mga tao ay tumutugon sa sinasabi ng leader o ng priest. Okay? So, sa ating mga kinagis ng reliyon, sa karamihan sa atin, ito yung pinakamahabang portion, ang tawag ay responsorial reading. Kahit na ibang Protestant churches ay ito ang ginagawa. So, kaya yung ginagawa na yon at saka yung
tinuturo ng Panginoon, alin bang mas mahalaga at alin ang unang bigyan natin ng priority. So ang sagot, yung title ng ating message ngayon. Addressing people's needs is more important than observing religious rites. Okay? So, makakover natin dito yung mga dalawang istorya na tatlo pa lang istorya na makikita natin ang nasuporta sa nating statement na ito. So ang unang tanong sa atin ay ano ba talaga yung kailangan ng tao, di ba? Sabi na addressing people's need. Mga psychologists, mga social scientists ay maraming sinabi kung ano yung mga pangailangan at pinakasikat sa kanila ay si Abraham Maslow, di ba? Yung sabi niya ay Maslow's hierarchy of needs. At yung mga nag-aaral ng psychology at iba pang mga kurso sa humanities, ito ay kanilang kabisado. So, sabi niya ay meron tatlong basic need ang tao. Ang sabi na ang una ay physiological need, yung kailangan ng katawan. Pangalawa ay psychological need, yung kailangan ng isip at puso. At yung pangatlo ay yung kailangan ng buong pagkatao natin, the will. Kaya sabi niya ay self-actualization o self-esteem. Yun yung sa mga maaring hindi natin masyado napapag-usapan, pero yun ang magiging framework din ng pag-uusapan natin ngayong araw na to. So, yun ang basic needs. At si Jesus, nakakabasa ng puso, nakakabasa ng isip, alam na alam niya sa bawat lumalapit sa kanya kung ano talaga yung address niya. Okay? Katulad ng huli nating istorya, si Matthew. Ano ba yung kailangan niya? Ang need ni Matthew ay to be able to be accepted by society again. Kasi sa pinag-usapan natin, hindi na siya tinatanggap ng kanilang lipunan. Why? Because nag-trader siya sa bayan, naging siyang tax collector, naglingkod siya sa Roma, hindi siya, at pinili niya na maging isa, gabi na yumaman sa pamamagitan ng, sabi nating, pagsasamantala sa kahinaan ng iba. Diba? So hanggang sa kasalukuyang panahon, hindi nagbago ang tingin natin sa mga tax collector ay kahit gaano kaganda yung kanilang karangyaan, kanilang buhay, we do not think that they are honest. Diba? Sa panahon nila, ganun pa rin. At sa Amerika, ang tinatawag ang kanilang iinisan na tinatawag nilang IRS, dito naman sa atin ay BIR. Di ba? Pagka taga BIR yan, absent yata si Saya. Hindi naman siya tax collector, di ba? Nagtatrabaho lang. Magalit sa akin si Saya. Okay. So, yun yung reputasyon. Pero gusto kong intindihin natin, alam ni Jesus ang reason kung bakit siya nagkaganon. Yun ang kagandahan. Ang tayo tinitingin natin external, pero Jesus looks at the heart. Di ba? So yun ang gusto nating makita ngayon sa pag-uusap natin ngayon. Na kuminsan kahit tama ang ginagawa mo, sabi natin sisimba ka linggo-linggo, very honest ka sa tithes and offering. Lahat ng service ng church, naroon ka. Lahat ng activity ng mga kakababaihan, ng kalalakihan, maganda yun na naroon kayo. Kaya nga ini-invite ko kayo na masama-sa kasi nakatulong yun sa paglago natin. But the real test, kung ikaw'y binabago ng Panginoon, ay hindi yun nangyayari sa loob ng bahay-sambahan, hindi yung mga ritual na sinusunod natin, kundi yung reaction natin sa iba't ibang sitwasyon. Sa paaralan, sa opisina, sa tahanan, sa community. Ano ang kailangan natin? So yun ang pag-usapan natin sa mga susunod na linggo at kahit sa araw na ito. Kasi ang isang kalaban natin yan ay yun nga tinatawag nating legalism. Kahit ang simbahan kung minsan nagiging legalistic, napakarami nating sinasabi na dapat ito ang ginagawa mo. At kalimitan sa kaguluhan ng lalo na pagka kuminsan ay yung ang focus ay mga bagay na external, pinagtatalunan. Sa halimbawa ay
lately, ang pinagkatalunan, ano bang klaseng music ang patutugtugin natin? Nung kami kabataan, nag-transition 1970s, nagsimula yung mga bagong kanta, di ba? Na sinulat ng mga bagong writers. Ang di ko nga makalimutan na tema din natin ngayon is yung kanta na Pass It On, di ba? Paborito ni Kuya John yun. It only takes a spark to get a fire going. And soon all those around will warm up to its glowing. Well, yung mga nakanta ni Kuya Arnold doon, di ba? Naging choir ka ba ni Kuya Juan? O hindi ka nag-qualify? Alright? So, yun yung, hindi ako nag-qualify din eh. Hindi ako, si Mrs. ko lang. Okay? Pero yan nang nag-transition. So, pinagtalunan yan. At si Kuya Emil, natatandaan ko, ang pinagkaguluhan ng COC ang Tagalagundi kasi gumagamit ng drums. Dati bawal yan. Kailangan accordion or organ, hindi piano. Yung organ, yung ginaganon ngayon, yung windpipe yun, di ba? Accordion ba tawag doon? Yung aking uncle na isa, na buhay pa naman ngayon, yun yung kan tinutugtog. Basta tinutugtog na yon, heavenly music na yan. Di ba? So, lahat na tahimik. Okay, ngayon, habang gumaganda ang tugtog, lolong umiingay. So, pinagtatalunan. Ritual. Okay? Kahit sa mga sa Israel noon, di ba, ang music, which is the language of the soul, is always controversial. Ang tanong, yun ba talaga ang hinahanap ng Panginoon? Kasi sabi ni Jesus Christ mismo, pinupuri ninyo ako ng inyong mga labi, pero ang inyong mga puso ay hindi tama. So yun ang ating pag-usapan. Ang hinahanap ng Diyos ay hindi yung external, kundi yung internal. At dito sa ating mga verses na pagbaba. At ang problema nito, karamihan ito sa external na nangyayari ay kalimitan ay itinuro at sabi ng dinevelop ng tao. So yun ang pag-usapan natin. So buksan natin ang ating Bible sa Luke chapter 6, 1 to 16, at by portion ay pag-uusapan natin ito. Okay? Ang ating layunin, makita natin yung title mismo ay maintindihan natin. Addressing people's needs is more important than observing religious rites. So, simulan natin, verses 6, 1 to 5. Ayan, okay? Hindi nagkasya yata. So, tuloy natin. Sabi dyan, one Sabbath day, Sabbath, okay? As Jesus was walking through some grain fields, his disciples broke off heads of grain, rubbed off the husks in their hands, and ate the grain. I want you to take note, it happened on Sabbath day. But some Pharisees said, "Why are you breaking the law by harvesting grain on Sabbath?" Okay, so ang kanilang interpretation doon sa kukuha ng grain ng wheat, kanilang durugin sa kanilang mga kamay para matanggal yung husk, yung ipa o yung labas ng kan, at tapos kakainin nila ng hilaw, di ba? Okay? Ang sabag nila doon ay harvesting. Okay? Okay, so pag-aralan natin kung ano ba talaga. Verse 3, sabi dito, ating basahin the words of Jesus. Jesus replied, "Haven't you read in the scriptures what David did when he and his companions were hungry? He went into the house of God and broke the law by eating the sacred loaves of bread that only the priests can eat. He also gave some to his companions, and Jesus added, the Son of Man is Lord even over the Sabbath." Okay, so Sabbath ang ating pag-usapan ngayon. Is it a rite? Ito ba isang ritual? O ito isang holiday, di ba? Di ba sabi din sa Genesis chapter 1, di ba sabi niya, "And the Lord rested from all his work on the seventh day." Pagkatapos niyang gawin ang lahat na nakikita natin, at sa 6th day ay kanyang inlikha yung lalaki
Pagmamagitan ng paghinga sa isang image ng clay na hiningahan niya ng kanyang hininga, sabi niya ito yung naging isang buhay na kaluluwa. He rested on the seventh day. Sa Exodus chapter 8, sabi niya ito ay isang araw na banal and to keep it holy. Diba? Ito yung pang-apat na commandment. Okay? So Sabbath or the rest day is important for the Lord. At merong ang traditional na grupo ngayon ng mga Kristiyano rin na hanggang ngayon ay ang kanilang pagsamba ay tuwing Sabado or the seventh day. Tayo naman ay sa unang araw dahil sabi natin inaalala natin ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon. So pag pinagtalunan natin kung alin ang tamang araw para tayo ay sumamba, wala tayong katapusan. Pero ang tanong, kung ano mang araw ang sinasamba mo, totoo ba yung iyong pagsamba? Mas importanteng tanong. Ang tanong, ano bang binebreak dito ayon sa Pharisees? So balikan natin yung verse 1. Ang totoo, yung mga disciples, gusto ko ipansinin ninyo ito, ang disciples na sinasabi dito, hindi yan lang yung 12. Maaring higit pa sa 12 kasi ang 12 nga ay nasa last part ng pag-uusapan natin. Kung titingnan natin chronology, pag sinabing disciples, anyone who is following Jesus. So, maaring ito ay a few people, maaring 12, pero pwede ring thousands. So, araw ng Sabat, sila ay naglalakad, nagutom ang mga tao, napadaan sa isang taniman ng trigo, wheat. Sila ay namitas para i-address ang kanilang hunger. Is it lawful or not? Sabi sa Deuteronomy 23:24-25 na pinapractice nila hanggang ngayon tungkol sa harvesting, hindi mo pwedeng, ang tamang sinasabi ng kautusan, huwag mong kukuhanin lahat. Talagang ikaw ay mag-iiwan. Ito ang sabi sa Deuteronomy 23:24 and 25, the Old Testament. Sabi niya, when you enter your neighbor's vineyard, you may eat your fill of grapes pala, but you must not carry any away in a basket. Hindi katulad dito sa atin, pag nag-Sharon na, di ba? Kanya-kanya supot, di ba? Merong ang nakatingin, nagsisimula pa lang. Meron nga nauna pa di ba? Hindi pa panahon ni Sharon, meron ng balot. Okay, so panahon nila, walang Sharon, pero yung grapes, pwede mong kuhanin. Pero hindi ka pwedeng maglagay ng sisidlan. Ang pwede mong gawin, kung ano yung kaya mong kainin, pwede mong pitasin. O sa wheat, sabi na, and when you enter your neighbor's field of grain, or wheat, you may pluck the heads of grain with your hand, but you must not harvest with a sickle. Hindi ka pwedeng magdala ng karit. Okay? So, yun yung batas. Because the Lord cares for those who are poor. Okay? Talagang sa panahon noon, sabi nga nung isa pa, sabi ni Jesus Christ, sabi niya ay, you will forever have poor in the world. Okay? Talagang merong mahirap para meron tayong matutulungan. Okay? Pero I'd rather help than be helped, di ba? Siguro lahat sa atin, yun ang gusto ang ating attitude. So, hindi yun ang issue dito. Ang issue dito, ginawa nila sa araw ng Sabbath. Okay? Yun yung binibreakdown nila na batas. Kaninong kautusan yon? Ang totoo, kautusan niyan hindi ng Panginoon, kundi yung mga teachers of the law sa panahon ni Nehemiah at sa panahon ni Ezra, nag-develop sila ng detalye kung ano ang lawful at unlawful sa araw ng Sabat. At hanggang sa panahon ngayon, the true Orthodox Jews ay ino-observe yan. 39 rules anong bawal sa araw ng Sabat. Ang tawag nila yan melakos sa Hebrew. Medyo mahirap basahin pero naririyan yung mismo yung dyan sa chart na yan, nakalagay kung ano-ano yung mga
bawal. Okay? So, lapitan ko para mabasa ko. Hindi ko rin mabasa dito sa aking... Okay? So, ang sabi, ang una ay hindi ka pwedeng... hindi rin pala mababasa dito. Dito na lang. Alright? Mababasa yan pagka pinresent. Yan, presentation. Ang tawag, sabi nila sa Hebrew, kores. Ano ibig sa kores? Mag-araro. Bawal. Pangalawa, sabi na zores, sowing, pag-aani. Pangatlo, kotsar, hindi ko mahirap ito pagka, basta, ganon. Marami yan, di ba? Sowing, reaping, at iba pa. At walang trabaho. Hindi pwedeng magluto, hindi pwedeng magsindi ng apoy. Makaya mo bang yan, sige pa kipa. Yan, sige pa. Sige pa. Reaping, okay? Sorting, grinding, sifting, yung pagbibistay, pakitaas. Yan. Shearing, whitening, bawal yung gagamit ng ng papaya soap, pagka Sabado. Okay? Disengage, enlarging, weaving, disentangling pala. Okay? Separating threads, tying a knot, trapping, slaughtering, skinning, 39 in all. Sige, okay na. So, ang issue dyan, isang halimbawa, nasabi ni Jesus Christ sa ibang mga incident, paano kung ang iyong asno ay nahulog sa hukay? At alam mong mamamatay siya roon. Pababayaan mo ba? Paano kung anak mo nakabitin at nahulog, natalisod? Papabayaan mo ba? Diba? So, masyadong mahigpit. Kautusan ba ng Diyos? Hindi. Dinagdag lang ng tao. Diba? Para raw alam at hindi magkamali. Okay? Ang tanong, lumipas na ba yan? No, yung chart na yan po ay current sa Orthodox Jews. Para patunayan ko sa inyo, in 1992, sa Tel Aviv, sa Bnei Brak, merong 3 apartment na ito'y nalagay sa Los Angeles Times na nasunog. Kasi bawal ang iba, di ba? Bawal kung anong gagawin. Kasi sa kanila, bawal gumamit ng kuryente. Bawal gumamit ng telepono. Nasusunog yung bahay. So hinanap yung rabbi. Itinanong, pwede bang patayin yung apoy? Iisa yung unang susunog. It's funny, but it really happened. 1992, April 26. Okay? Posted in Los Angeles Times. Okay? So, ganon sila kahigpit. Okay? Makakainis, ano? Diba? Dahil bawal gumawa. Kaya sabi ni Jesus Christ, ako ang Lord ng Sabbath. Diba yun sa part na sa verse 5, diba? So alam ko kung ano yung nararapat. Alam ko kung ano yung tama. Sabi niya, Jesus, I am the Lord. The Son of Man is Lord even of the Sabbath. So narito para i-correct at i-separate yung man-made rules against the will of God. Di ba? Purihin ng Panginoon kasi napakahirap mabuhay ng ganun, di ba? Di ba? Kung ganun ang ating ginagawa, ganun ang ating paninindigan. His author and authority over the Sabbath, ipinakikita niya dito because yung 10 Commandments mismo, the intention of the 10 Commandments is to not make life difficult, but to preserve life, honor, and property. Amen? Diba? Hindi para gipitin tayo, para lang irespeto ang bawat isang tao.
para tulungan kapag nangangailangan. That's pitong sinasabi niya. At ang maganda example, yung ating nabasa kanina, na isang pari mismo, si Elimelech, sa 1 Samuel 21, 1-6. Si King David hinahabol ng mga sundalo ni King Saul. Nagugutom sila dahil ginigipit. So, ayaw ni King David na manatiling manghihina ng ganap yung kanyang mga sundalo. Ilan lang yon. Hindi ko alam kung ito yung 400 or 600. So, lumapit siya sa pari, yung nagme-maintain ng holy place, hindi yung Holy of Holies. Sa holy place ay merong siyang tinatawag na table of shewbread. Ito'y naroon ng isang buong linggo. Bago pagkatapos ng Sabat, papalitan ito. Pero ang pwedeng kumain lang nito yung mga pari at yung kanyang pamilya. Dahil sinabi ni King David na sila'y nagugutom, dahil ang totoo, mayroong pang half-truth na sinabi si King David, the king is sending me to a mission. Pero ang totoo, ang sinasabi niyang king doon ay siya. And we need to survive. So, sabi ni Elimelech, wala kaming ibang tinapay kundi ito napapalitan na. So, binigay. Ang sabi lang ni Elimelech kay King David, siguraduhin mo na yung mga tao na papakainin mo nito ay ritually pure. Ritually pure. Okay? So ano ibig sabihin? Ibig sabihin walang mga kasalanan na pinagdinaanan. Wala silang mga karamdaman sa katawan. Okay? Kasi sa kanila, pagka ikaw ay may sugat, hindi ka pwedeng pumasok sa synagogue. Pag ikaw ay may ketong, nakita natin. Pero, at iniisip, pero ito nga, kakaibang istorya, merong mga dumadating na kahit pinipigilan ng tao, hindi na sumusunod dahil sa pangangailangan. At yun ang second part ng ating story. So, the message na sinasabi ni Jesus at tatandaan natin, yung pangangailangan ng tao ay mas importante kaysa sa mga religious rituals na ginagawa natin. Gusto nating linggo-linggo may communion. Walang masama. But habang nagko-communion ba, talagang naalaala mo o pinamumuhay mo ang ginawa ng Panginoon. So patuloy natin. So to make another Sabbath, ito talagang makikita natin na talagang matibay at tama yung paninindigan ni Jesus Christ. Doon ay ang issue lamang ay kumain sila. So ang sinisilip ng mga Pharisees yung pagkain naong mga taong nagugutom. Pero dito merong may karamdaman. So basahin natin Luke chapter 6, 6-11. Bakit doble yata ito? Yan, di ba? Another Sabbath day. Di ba? Lagi nagbabantay. Why? Kasi tuwing Sabbath, si Jesus Christ, tapat din sa Jewish law, nasa synagogue. Okay? So, on a Sabbath day, a man with deformed right hand was in the synagogue while Jesus was teaching. Yung ibang nabanggit ito sa ibang mga gospel, hindi sinabi na right hand. Okay? So, mayroong detalye si Luke na mas, let's say, detalyado sa kanya kasi siya isang doktor. The teachers of religious law and the Pharisees watched Jesus closely if he healed the man's hand. They planned to accuse him of working on the Sabbath. I personally believe na itong lalaki na ito na normally hindi makakarating doon dahil may defect. Yun yung pinakamasakit eh. Pag may defect, hanggat hindi pa naayos yung defect na karamdaman yun, hindi ka pwedeng pumasok sa synagogue. Why itong lalaki na ito, nasabi ay deformed o may paralysis ang kanang kamay ay naroroon. I personally believe it was a trap set up by the religious teachers of the law. Kasi maliwanag na sabi niya, the Pharisees watched closely if he healed the man's hand, they planned to accuse him of working on the Sabbath. Okay, so ito yung nakakalungkot isipin ko minsan, pero talagang nangyayari. Meron na loob narong pupunta sa bahay-sambahan para bantayan lang kung anong sinabi ni pastor, anong sinuot niya,
anong ginawa niya, lahat ng kanyang na error sa grammar binibilang, 'di ba? Merong ganoon, 'di ba? At merong hindi makapunta sa bahay sambahan kasi ito yung suot ko no isang linggo baka matandaan niya. 'Di ba? So, may problema lang kaagad, 'di ba? Pero nangyayari sa panahon natin. Okay, so nag-trap. Okay, so sabi niya, but Jesus knew their thoughts. Pangalawang beses sa chapter 4, meron din ganito. So, ito yung isang bagay na gusto ating huwag kalilimutan. Alam ni Jesus kung bakit narito ka ngayon. Alam niya kung anong iniisip mo. Alam din niya kung inip na inip ka na. Dami namang sinasabing detalye ni Pastor. Tuloy mo na, sabihin mo na lang gusto mo. Di ba? But sometimes we need to know the details so that we can really appreciate the message. Jesus knew their thoughts. He said to the man with the deformed hand, come and stand in front of everyone. Ito pang isa kakaiba, di ba? Doon sa isang may ketong na naroroon sa bahay sambahan din, doon sa chapter 4, di ba? Tama ba? Chapter 4, hinawakan pa niya. Ito pinatayo lang niya. So the man came forward. And then Jesus said to his critics, okay, I have a question for you. Does the law permit good deeds on the Sabbath? Or is it a day for doing evil? Yun ang sagot doon sa 39, di ba? Ano ba ang talagang layunin ng kautusan? Para ituro ang mabuting gawa o expose o kaya ay gumawa ng di mabuti? Is this a day to save life or to destroy it? He looked around at them one by one. And I said to the man, masyadong dramatic ito, di ba? So, halimbawa, pupunta ako kay Henry, tititigan ko muna siya. Tapos itong ating song leader kanina, isa-isahin ko kayo ngayon dito. Pag hindi na kayo makatiis, tulungan na lang, di ba? Ganun ang ginawa ni Jesus Christ. At tapos sagot niya, idiretso mo yung iyong kamay. Did he do some work? Sa tingin niyo, meron ba siyang ginawang trabaho? Meron? Ang totoo, wala, di ba? Kasi ang work, kailangan gamitin mo yung iyong kamay. Di ba? We work with our hands. Di ba? Hindi niya hinawakan ng kamay, and the sick hand was restored. Ang tanong, natuwa ba sila? Ay, sabi diyan, wild with rage and began to discuss what to do with him. Di ba? Yung gumawa ng mabuti, yung taong lumaya sa kanyang deformity, hindi sila nag-celebrate. Sa halip, nagalit sila. Take note, these are teachers of the law. Diba? So, maliwanag sa atin na ang talagang layunin, kahit tayo ngayon, kung bakit tayo patuloy na pinag-aaralan ng salita ng Diyos para magawa natin ang tama sa iba-ibang sitwasyon. So, kita natin yung physiological need, yung gutom, yung karamdaman, Jesus addressed it at the proper time, even at the wrong place. Diba? So walang tama, kaya nga sabi natin, pinag-aating lating hinahanap ay tawag natin divine appointment. When there is a need and you are there, it is a divine appointment for you to do something to help the person. A problema, napakaraming ang ginawang kautusan, ang pamahalaan, na kung minsan ay ikaw ang magkakaproblema kapag ginawa mo ang tama. Lalo na sa Amerika.
At dito napapansin ko na rin, kaya may ilang beses na ako nakakita ng aksidente ng yung motorsiklo, di ba? Yung mga nagmo-motorsiklo, ingat talaga kayo. Ah. Ah. Kasi napakadalas. Sabi nila, no, statistics noong 2017 yata, 60 motorcycle accidents per day in Metro Manila. Hindi ko alam kung ngayon. Pero mapapansin ko, ilang beses na sa Las Piñas, no, isang beses, pag bina-aksidente, tatawag lang ng ambulansya. Pero, hindi gagawa ng paraan. Ako, magko-confess sa inyo, naka-aksidente na ako sa motor. Galing ako sa, hindi niya alam to. Galing ako sa Landers, sa South Metro. Okay. Hindi ko alam kung anong iniisip ko, basta nag-U-turn na lang ako bigla doon sa pinupuntahan natin, sa nakainan natin doon sa West Parade, di ba? Hindi ko alam, merong dumarating, nasabit sa side mirror, sira yung side mirror ko. Yung side mirror ko, naisip ko, galit na galit ako, sira yung side mirror ko. Buhay naman yung tao eh. Pero gas-gas dito, gasasi ko, sa inis ko, umalis ako. Pagdating doon sa, anong pangalan noon, yung subdivision dinadaanan natin, sa TS Cruz, na guilty ako. Sabi ko, hindi tama. So bumalik ako, sinamahan ko yung, sa barangay muna kami nagpunta, kasi minor injuries naman. Nagpapapeles kami, sagutin ko yung gastos niya sa pagpapagamot, pero hanggang doon lang. Kinuha ko ang kanyang lisensya, binigay ko ang lisensya, nagpa-blatter kami sa barangay, then sinagot ko yung gastos niya. So, tahimik ako. Kasalanan ko talaga, hindi ako nag-iingat. I was out of my mind, meron ako iniisip. Gusto kong makauwi agad para makita ang aking maganda asawa. So, but I believe I did the right thing. Kasi naroon di ba? Sa totoo, pwede ako makipag-contest sa kanya kasi unang-una wala siya, hindi siya nakadamit ng pang-motorsiklo. Yes, naka-helmet siya, pero ang bilis-bilis niya doon sa kanto. Umiiwas ako sa kabila, pumunta ako sa kabila para makalagpas siya, parehas kami ng pinuntahan. So, nagkasabitan kami. So, importante para sa akin, nagawa ko yung dapat kong gawin, malinis ang aking konsensya. That's what we need to do. Nagastosan ako, pinaayos ko yung sasakyan, di pa naman akin, kay Boyet yan. Kaya yung kanang side mirror ko ng kotse ni Boyet, hindi na nagagalaw yon. Hindi niya nalaman. Dalawang kasalanan. Pero naipaayos. So, anong example na yan? Sometimes matetempt ka talaga. Ayaw mong maabala. But no error can be corrected by another error. Amen? Magastusan ka na kahit sabi mo, wala malinis ang wala akong kasalanan. But sabi nga ni Pastor Ed Lapis, magipit ka na dahil sa paggawa ng tama kaysa usigin ka dahil sa paggawa ng mali. Amen? So, yan ang essence ng sinasabi ni Jesus sa atin ngayon. Pangalawang, in-address ni Jesus, dito sa last part ng ating istorya, ay yung psychological and rejection sickness ng mga 12 alagad. So the last part of our story today ay yung Luke chapter 6, 12 to 16. So
Sabi dito, one day, soon afterward, pagkatapos ng pangyayari na Jesus went up on a mountain to pray and prayed to God all night. At daybreak, he called together all of his disciples and chose 12 of them to be apostles. So, ibig sabihin, lahat ng sumusunod kay Jesus, ang tawag sa kanila disciples na, pero meron siyang pinili na 12. Explain ko later, bakit sila kailangang piliin. And here are their names, sabi diyan. Simon, whom named Peter, alam natin, napakasikat siya, siya ang talagang one, at sinasabi nga siya ang unang pope. Pangalawa, Andrew, Peter's brother. Si Andrew talaga ang unang sumunod kay Jesus, sinama si Simon o si Peter, kaya pinalitan ng pangalan. Si James at si John. Then, si Philip, si Bartholomew, si Matthew, si Thomas, James son of Alphaeus, Simon, pangalawang Simon, who is called the Zealot, Judas son of James, and Judas Iscariot, who later betrayed him. So, nakita natin yung mga pangalan. Actually, sa John chapter 1, si Bartholomew at si Nathanael, isa yon. Si Matthew at si Levi, na pinag-aralan natin sa pinalitan niyang pangalan na Levi, naging Mateo. Okay? Pero lahat ng ito ay merong isang common thing. Para sa isa. All the first 11 are Galileans. Si Judas, yung number 12 na laging huli sa listahan, kaya Iscariot yon, he is actually from the land of Judea on a town called Keriot. K-E-R-I-O-T. Okay? So, Iscariot. Okay? So, nakikita, diyan pa lang, sinabi na medyo may commentary si Luke, sabi niya, Judas Iscariot, who later betrayed him. He is the only one who is not from Galilee. Now, bakit sila iba-iba ang trabaho? Yung first 4, kung babalikan natin, ano yun? Simon, Andrew, James, and John, they are all fishermen. Okay? Si Philip, ang alam lang natin, si Philip ay follower ni John the Baptist. Then si Nathanael, isang relihiyoso, sabi ni Jesus Christ sa chapter 1 ng John, he is the Israelite or the Jew of the Jews. Kaya nga sumunod si Bartholomew or si Nathanael sa kanya, sabi kasi ni Jesus sa kanya, nakita kita, nasa ilalim ka ng puno ng igos kanina. Then, sa mga susunod na mga pangalan, alam natin si Thomas, si Didymus, the twins, may kakambal siya, hindi alam ko sino, pero siya yung tinatawag na the doubting Thomas. Siya yung noong mag-resurrection si Jesus Christ, sabi niya, unless maipasok ko sa ang aking mga daliri sa butas ng kanyang kamay at makapako ang kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala na siya'y nabuhay na maguli. Kasi siya rin yung absent, di ba? Pag nagmi-meeting, yun yung absent si Thomas. Nung present na siya, dumating si Jesus. Nahiya siya ngayon. Hindi na niya kinapa. Pero sabi ni Jesus Christ, mapalad ang nakarinig at naniwala kaysa doon sa naniniwala kapag nakita lang niya. Di ba? Yun ang uso ngayon. Pag hindi ko nahawakan, hindi ko naranasan, hindi yan totoo. Pero alam natin, to believe is to see. Okay, amen? So Thomas, James, the son of Alphaeus, ito nga sa the chosen, ang tawag sa kanya, James the Less. Si Simon, isa siyang zealot, yung lumalaban, isa siyang rebelde na lalaban sa Roman Empire. Gusto niya talagang makalaya sa imperialistang Roma. Si Judas, son of James, isa rin siya sa mga sumusunod at hindi natin alam. Pero isa ang conclusion dito. They were selected by Jesus for a purpose and he understood that they were the ones because he prayed for them. So tayo rin, itatawagan ng Panginoon to make disciples. So we pray for those who want to be
disciples of Jesus na who will be under our care. So, bakit ko sinabi na ina-address ang psychological need ng mga tao na ito? They are rejected by the religious system. Describe ko sa inyo, paano ba yung schooling ng mga Hudyo para alam natin? Ang mga Hudyo, babae at lalaki, at age 5 ay tinuturuan na noong sinatawag ng Beth Sefer na nangyayari sa synagogue din. 5 years old, parang tayo rin, tinuturuan na ng pagbasa at higit sa lahat, pagme-memorize ng scriptures. Ang unang pag-aaralan nyo ay yung tinatawag na Torah, yung first 5 books. Pagkatapos noon, yung ang tawag nila ngayon ay Tanakh, the Bible, which is the first 5 books, the Psalms, the Proverbs, the Book of Wisdom, and all the prophets. So, kanilang books ngayon ay 39 books, yun ang Tanakh. Okay? Kaya isang estudyante na gustong maging guro, rabbi, siya later on, kailangang ma-memorize mo. Sabi na ganito yung procedure. Study begins at page 5 or 6 in elementary school, parang sa ating elementary school, called Beth Sefer with memorization and the study of Torah. Memorize mo lahat. At age 12, ito nga si Jesus Christ, boys were allowed to start what you call oral interpretation. Kaya nga doon sa chapter 4 tayo, di ba sabi ni Jesus, nangyari ang ganito yung Isaiah 61, di ba? Napag-aralan natin ng mga nakaraan, this scripture happened. At sa age, siya ay age 4 ba yun? Siya ay nawala? Tama ba? 12 pala, na hinahanap siya ng kanyang mga magulang at nakikipag-usap siya. At age 13, ang isang Hudyo ay tinatawag na adult. Okay? So, after the age 13, gifted students must continue their studies and they will look for a rabbi na mag-a-adapt sa kanila. Yung rabbi na yon, isasama siya kung saan man siya pupunta. O obserbahan ang ginagawa niya. At paminsan-minsan siya ang pagpapaliwanagin. So, the truly gifted would travel and study with the famous rabbi as a talmid. Ang tawag sa nila sa disciple, talmid. The disciple's goal was to become like the teacher. Yun din ang gusto nating mangyari sa atin. And at age of 20, mamimili sila. Especially kung hindi ka nakapasa, merong final exams. Kahit sa kasalukuyan, yung mga rabbi may final exams. So, kung hindi ka nakapasa, itong lamang ilang dalawa na ito, karamihan sa kanila, hindi nakapasa. Ang totoo, ang brightest sa kanila ay si Judas Iscariot. Siya yung treasurer. Si Matthew, tax collector, maaring siya ang pinakamayaman, pero iniwanan nila lahat. And they are not poor people actually. Kasi si Simon, si Andrew, si John at si Peter nagpapa-rent ng bangka actually. Sabi nila. Sila ay, pag ikaw ay boat owner, may kaya ka. You are a trader. Okay? So, but dahil merong sinet na rule ang mga rabbi, mga teachers of the law, they are failures. Ang tingin nila sa kanila, they fail. But Jesus has a different view of them. They are not failures. Alam natin anong nangyari. So, he selected 12. Ano manggabagong role? Dati, yung hindi pa sila sa 12, nariyan sila sa harap na si Jesus Christ. Noong 12 na sila, naroon na sila sa likod. Ba nagpipreach si Jesus Christ, sila ay nasa likod. Yun ang unang change. Pangalawa, later on, ipapadala sila para kung anong ginagawa ni Jesus, gagawin nila. I-empower sila. So, ang role ng isang apostle, sabi sa Luke chapter 9 verse 10 and sa Luke chapter 17 verse 5, they also exercise delegated authority over the sick, over the demon-possessed, and they can preach in lieu of Jesus. Why? Kasi kailangang
puntahan ang iba pang mga lugar. So, dahil doon, nagkaroon ng bagong kaisipan ang mga disciples na ito. They felt good about themselves. They have hope. They have the potential. Kaya di ko makalimutan yung sinabi ni Jeremiah, sabi niya, Jesus did not call the equipped. Jesus called them to equip them. That's an apostle. So tayo rin tinawag ng Panginoon dahil hindi natin kaya. Pero kung bibigyan natin ng pagkakataon ang bawat isa sa atin, as we grow along sa ating spiritual maturity, then yung kaya ng iba, magagawa na rin natin. So, in conclusion, makita natin dito yung physiological needs, psychological needs in-address ni Jesus, because by doing that, wala nang excuse ang sino man para hindi sumunod sa Kanya. Magaling ka na sa iyong karamdaman, kaya mo nang lumakad. Kaya mo nang ipamalita ang ginawa ni Jesus. Ayos na yung iyong kaisipan, hindi ka na rejected na yung society, kaya mo nang patunayan ni Jesus ang tagapagligtas. This is the same mission that we have. So in conclusion, gusto kong matandaan natin, makilala natin, the teachings of Jesus are not chains that limit our freedom. They are principles that will enable us to meet the needs of others and at the same time to meet our own personal needs. Pero dito yung magagawa kung hindi tayo susunod sa Kanya. The disciples became apostles and later on, nung si Jesus Christ ay umakyat na sa langit, alam natin sila ay nagpunta sa iba-ibang parte ng sanlibutan para ipangaral ang kanilang naranasan, ang kanilang nakita. They are the witnesses na sinasabi sa Book of Acts. Sila ang mga saksi na nakaranas ng kabutihan ng Panginoon. At tayo rin ay pwedeng maging saksi ng kabutihan ng Panginoon. So ang tanong ko sa inyong ating magtatapos ngayong araw na ito, when have you felt tension between observing religious rites and helping people? Alam ko, bawat isa sa atin, may mga karanasan na kung minsan alin ba ang uunahin natin. Think about that. Pangalawa, as you try to follow Jesus, what challenges do you face when you try to express your love for Him? Hindi lahat ng tao na gumagawa ng mabuti ay kinalulugdan. Sa ating lipunan, kumisa sila ang kinaiinisan. Yung nag-expose, di ba? Sabi isang role natin is to expose evil and to address evil. Sa panahon na ito, lalo na ngayon, malaki ang problema sa area na to. So, isang bagay ang importante sa Panginoon, maging paraan tayo sa pagpabago ng iba sa pamamagitan ng mabuting halimbawa at pagtulong sa kanila sa panahon ng kanilang kagipitan. So tayo po ay tumayo, tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naamin namin kung minsan ay naging pariseyo at teachers of the law kami, na marami kaming ne-define ng mga detalye tungkol sa kung anong nararapat at di nararapat. Lord, nawa maging pamantayan namin kung ano ang nararapat na gagawin sa iba-ibang sitwasyon ay yung mga modelo at mga example na pinakita mo at ng mga alagad noong unang panahon. Naway ang aming ministeryo ay maging balanse, Panginoon. Natutulungan namin ang aming mga kapatid kung sila ay naguguluhan sa maraming bagay, kinakapos sa iba pang mga pamamaraan, maging channel ng blessing ang bawat isa sa amin.
Increase our ability, Lord, and change our hearts para yung mga bagay na gusto niyong gawin sa pamamagitan namin ay magawa namin na may kasiyahan at kagalakan, Panginoon. Lord, pinipilit namin maging tapat sa mga bagay ng ritual na aming ginagawa. Subalit nawa yung essence ng bawat rites, religious rites na ginagawa namin ay aming makita. At talagang ito'y maging dahilan para our consciousness to do the right thing at the right time at sa pamamaraan na tama sa iyo. Yun ang aming gawin. Buksan mo ang aming mga palad at ang aming mga isip sa mga opportunities para maging pagpapala kami sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa amin kung sa kami nakatira. Naway makita nila yung kasipagan na dinedevelop mo sa bawat isa sa amin. Naway yung generosity na pinakita mo sa amin, maiparamdama rin namin sa iba. Naway bigyan mo kami ng creative ways para ang mga nangangailangan, naguguluhan ay maabot namin at matulungan para ma-produce nila sa kanilang sarili ang kailangan nila. Alam namin, Panginoon, hindi masaya ang ginagawa ng iba sa na sila ay kailangan mamalimos. Katulungan mo ang bawat isa narito to generate opportunities to establish businesses that will employ people. Pagpalain mo ang bawat negosyo ng mga nire-represent ng mga naririto, Panginoon. Pagpalain mo rin yung mga nagtatrabaho sa mga pagawain, sa mga opisina, Panginoon. Naway makita sila na maging modelo ng katapatan sa kanilang oras na ginugugol. Naway ang kanilang ginagawa ay higit nilang i-focus yung resulta na bibigay ng kabutihan sa iba at hindi yung pakinabang na makukuha nila dahil sa kanilang ginagawa. Huwag mangyari na kami ang unang nagrereklamo kung kapos ang aming kinikita. Kung sa aming palagay kami nalalamangan, Lord, kayo po ang maghihiganti para sa amin. At kahit hindi nila ibinigay sa lugar na ito, Panginoon, we are looking for the blessings that await us when you come. Pagpalain niyo po kami that our proper attitude, kung hindi man namin nakakamtan yung tamang tugon, tamang pakinabang sa at nabunga ng aming pagsisikap, manatili kaming tapat na gagawin dahil yon ang tama, dahil kami iyong mga anak. Salamat po, Panginoon. Po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen.